Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita mula po rito sa bansang South Korea. Ayon po sa 2025 Korea Wealth Report, isa sa bawat tatlong mayayamang South Koreans ay nag-i-invest daw sa crypto. Grabe, di po ba? Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy na nagtitrade or nag-i-invest na rin dito sa crypto? Kaya ano po ang mga aral na pwede nating makuha dito? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang nakita sa 2025 Korea Wealth Report na ito? Ayon po sa 2025 Korea Wealth Report, isang survey ang ginawa kung saan 3,010 na respondents ang tinanong. At base po sa resulta na pag-alaman na 34% ng mga mayayamang South Koreans, ito yung mga may financial assets na higit pa sa 1 billion won. Yan, ay sila ay nag-invest o kaya naman ay currently na nag-hold ng mga cryptocurrencies. Kung ikukumpara po natin, malaking bahagi ito ng kanilang demographic. At hindi biro ang halaga na ini-invest nila. Sa average ay naglalagay po sila ng mga 42 million won o halos $29,000 po yan sa digital currencies. Ibig sabihin ay hindi sila nag-i-experiment lang, kundi talagang seryoso po sila sa crypto bilang investment vehicle. Ngayon ay bakit po patuloy na lumalaki ang crypto investments ng mga mayayaman sa bansang South Korea? Kung dati ang pangunahing dahilan ng pag-invest sa crypto ay ang pag-asang kikita ng malaki, ngayon ay mas marami ng factors ang pinag-iisipan ng mga investors. Oo, 49% pa rin ng mga respondents ang nagsabing ang high returns ang pangunahing motivation nila. Pero bumaba na ito mula sa 59% noong mga nakaraang taon. Ngayon, tumas na ang halaga ng accessibility at saka growth potential. About 37% ang nagsabi na na-attract sila dahil madaling pasukin ang crypto at 34% naman ang naniniwala sa long-term growth sector. Kumbaga ay hindi na lang sila naghahabol ng mabilisang kita. Mas nagiging strategic na sila sa pagtingin sa crypto bilang parte ng kanilang diversified portfolio. Ngayon ay gaano naman kalaki ang diversification ng mga mayayamang investors na ito? Isa pa sa mga interesting na findings ay 34% ng mga investors na ito ay may hawak na hindi lang isa kundi apat o higit pang klase ng virtual assets. Ibig sabihin ay hindi sila nakatutok lamang kay Bitcoin. Bumibili din sila ng iba't ibang tokens at saka coins para maprotektahan ang kanilang investment kung sakaling bumagsak ang isang asset. Kung iisipin po natin, parang nagpapahiwatig ito na ang mga mayayamang investors ay may mas matured na approach pagdating po sa crypto. Hindi na ito basta hype lamang. Ngayon is ano po ang epekto ng uncertain economy naman sa crypto investments nila? Kahit may economic uncertainty sa South Korea, hindi pa rin umaatras ang mga mayayaman pagdating po sa crypto. Ayon po sa report, 60% ng mga nag-invest ay balak pa rin nilang magpatuloy ngayong taong 2025. Samantalang 10% lamang ang nagsabing magwi-withdraw na sila. Ayan, malinaw dito na sa kabila ng mga risk at saka challenges, nakikita pa rin nila ang crypto bilang viable na investment option. Ngayon ay sino po ang mga nangunguna sa crypto investments? Mga bata ba or matatanda? Yan, isa pang napakahalagang detalye ng report ay mas agresibo yung mga younger generation pagdating sa crypto. Yung mga mayayamang nasa 40 years old pababa ay mas malakas mag-invest sa crypto assets at pati na rin sa foreign stocks. Kung titingnan po natin ay 78% ng young rich ay may stocks kumpara sa 66% lang ng older generation. At kapag pumapasok po sila sa stocks, mas mahilig sila sa foreign markets. About 30% ng kanilang portfolio ay nasa foreign stocks kumpara sa 20% lamang sa mas matatanda. Yan, sa crypto naman ay nasa 29% ng young wealthy individuals ang nagmamay-ari ng digital currencies kumpara sa 10% lamang sa older group. Ibig sabihin ay sa Gen Z
Ayan, ang mga Gen Z at saka Millennials ay may mas malawak na pagtanggap sa bagong klase ng assets tulad ng crypto. Ngayon is ano po ang bagong hakbang ng South Korea para sa kanilang institutional investments? Ngayong taon ay inannounce po ng South Korea na magbubukas na sila ng pinto para sa institutional investors sa crypto market. Ang Financial Services Commission or FSC ng South Korea ay magpapahintulot po na unti-unting makapasok ang mga institution sa digital assets. Dati kasi puro retail investors lang ang pinapayagan. Institutions gaya ng mga mutual funds, insurance companies at iba pa ay parang pinapalayong pumasok sa crypto. Pero ngayon, nagiging mas open na sila. Nagpapakita ito ng pagbabago ng pananaw ng gobyerno patungkol sa digital economy. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin dito naman sa Pilipinas ay magandang balita ito. At bakit? Kasi kung ang isa sa pinakamalaking economies dito sa Asia tulad ng South Korea ay nagpapakita ng increasing trust sa crypto, ayan, or lumalakas na pagtitiwala sa crypto, lalo nitong pinapatibay ang credibility ng buong crypto industry. Ibig sabihin ay mas marami pong malalaking institutions ang susunod. Magkakaroon ng mas maraming demand at dahil dito, posibleng tumaas pa ang presyo ng mga major cryptocurrencies. Hindi rin malayo na pati ang mga Filipino financial institutions ay magbukas rin ng pinto sa crypto investments sa mga darating na taon. Kaya para sa atin, bilang mga Pinoy traders at investors, ito na ang panahon para maging mas maalam at mas strategic po tayo. Hindi pwedeng umasa lamang po tayo sa hype. Dapat pag-aralan po natin ang projects, alamin natin ang fundamentals at mag-diversify ng maayos gaya ng ginagawa ng mga wealthy South Koreans. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang balitang ito ay nagpapakita ng isang malakas na senyales na ang crypto ay hindi lamang isang trend kundi isang recognized na asset class. Kung dati marami ang nagsasabing bubble lang si Bitcoin, ngayon ay makikita nating pinapaniwalaan na siya ng mga seryoso at mga mayayamang investors. Yan, magandang opportunity ito para sa atin bilang mga Pinoy na mauna pa habang hindi pa ganun kasikip ang market. Pero kasabay nito ay dapat din nating tandaan na kasama ng opportunities ay syempre may risk. Kaya importante na palagi po tayong may proper risk management at saka education. At higit po sa lahat ay maging responsable tayo bilang mga investors. Hindi lang dahil sa uso kundi dahil naiintindihan natin kung bakit tayo hindi lang po dahil sa uso kundi dahil sa naiintindihan natin kung bakit tayo pumapasok dito sa mundo ng crypto. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.